27 years old, masabi ko sa sarili ko na fully blessed ako kasi nakamit ko na yung mga pangarap ko sa buhay. Pero, may isang bagay na pinag-pray ko kay Lord. Kasi 27 years old na ako, gusto ko na magkaroon ng lifetime partner ko. Kaya yun. Isang araw, umattend ako ng birthday party ng best friend ko. Lumingon ako, bandang kanan. Bandang kaliwa, wala pa rin best friend ko. Dahil sa bandang likod, what is this I'm feeling? I just can't explain. When you are here, I'm not just the same. Ano ba naman to? Bakit ang bilis magtagong ang puso ko? Ay, naku! Bakit naman? Ano ba yan? Seryosong mukha niya, napalitan ng ngiti. Sa kanyang ngiti, ako'y nahuhumali. Siyempre, youth leader din ako ng church. Sanay na akong kihalubilo sa mga bagong kakilala. Kinikilig talaga ako eh. Tingin yung ngiti. At, iniwas ko na lang yung tingin ko sa kanya. Maya-maya, nakita ko na yung best friend ko. Usap kami. Tapos maya-maya, hinila talaga niya ako papunta sa lalaking nakita ko kanina. At nakilala ko siya sa araw na yon. Ang pangalan niya, Jordan. Sa araw na nakakasama ko siya, grabe, ang saya sa pakiramdam. Na para bang ayoko na talagang matigil yung oras. Gusto ko na, pwede ba itigil na lang muna yung ano? Gusto ko kasi makasama kita lagi. Hanggang sa nagpaalam siya sa akin na gusto niya akong ligawan na akin namang pinagbigyan. Hindi ko na mamalayan sa ginawa kong yun, napabayaan ko na ang church. Oo, pagkadating ko ng church, nagiba na ang tingin sa akin ng mga tao. Naramdaman ko yung pakikitungo nila sa akin. Anong mali? Tranawaits naman ako, nasa tamang edad naman ako ah. At saka si Jordan na yung alam kong makakasama ko habang buhay. Ang masama doon. Grabe, naguguluhan na talaga ako. Ano ba to? Mahal ko ang church. Ako yung youth leader. Ayaw ko pabayaan yung mga youth. Yung ministry ko. Pero, paano si Jordan? Mahal ko siya eh. Mahal ko na siya. Sagutin ko na nga. Pero, ano? Ano pa? Naku, Judy. Naku. Isip-isip ka. Kung kay Jordan, hindi siya Christian eh. Nakakalungkot isipin. Pero na-sharean ko naman siya sa church. Iba yung kasiyahan ko sa church kasi alam ko talaga yung mga youth doon, hindi ka talaga nila ako iiwan. Gulong-gulo talaga ako kasi masaya ako kay Jordan. Ayaw ko mawala siya sa akin. Isipin ko ba naman, pinagsamahan namin. Sayang yun, pero naku Lord, tulungan niyo po ako. Matindi to. Major. At, napag-isip, at nang naguguluhan ako, lumapit ang isang kapatiran sa akin. Juvie, ano ka ba? Isa lang naman ang gusto ni Lord sa iyo eh. Sundin mo ang gusto niya, wag yung kagustuhan mo lang ang sinusunod mo. Malay mo, kung sa tingin mo nga siya na yung lifetime partner mo, pero hindi pala siya yung hindi pala siya yung plano ng Lord para sa'yo. Maghintay ka lang, darating din yan. At umuwi ako ng bahay, nalitong-lito talaga ako. Hindi ko na talaga ang gagawin ko. At nasa kwarto ako, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Oh Lord, patawarin niyo ko. Alam ko, nagkamali ako sa ginawa kong desisyon na yon. Mali naman talaga eh. Mali talaga. Hindi talaga si Jordan, hindi talaga siya. Kasi kung talaga siya, dapat nagawa ko siyang ipakilala sa church. Nakuha namin yung blessings namin sa church. Pero, hindi talaga. Kausapin ko talaga si Jordan. Kaya ko to. Kausapin ko siya. At nung nakausap ko si Jordan, nasaktan siya. Alam ko nasaktan ko siya. At sinabi ko sa kanya, kung makapaghintay ka, Jordan, handa kang hintayin mo ako. At kung gusto mo, pareho nating
natin. At ngayon, ang isang youth leader bumalik sa isang active sa church. Into your hands, I commit again. Worship leader! For you, Lord, you hold the world in the palm of your hands, and I am yours Lumunok. forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe. The reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Grabe, ang saya talaga ng si Lord lang talaga ang sinusunod mo. Na yung will niya talaga ang sinusunod mo. At ngayon, 29 years old na ako. At natagpuan ko na rin ang aking lifetime partner. Siya ay isang youth pastor ng church. Wala na akong mahihiling pa. Kasi kahit man nasawi ako or nabigo ako sa unang pagmamahal ko, alam ko na si Lord yung naging author talaga ng love story namin ng youth pastor na yun. Sabi nga sa Proverbs 10, verse 13, people who listen when they are wrong will live, but those who do not listen will put in danger. Kaya nagpapasalamat ako